Maaga pa lang ay abala na sa malaking gusali ng Verona Tech Corporation, isa sa pinakasikat na kumpanya sa bansa. Sa pinakamataas na palapag, isang lalaki ang tahimik na nakaupo sa kanyang opisina. Seryoso, habang nakatingin sa mga dokumento sa mesa. Siya si Lucas Verona, 32 anyos, ang pinakabatang CEO sa industriya ng teknolohiya. Matapang, disiplinado at kilalang walang kinikilingan. Pero sa likod ng kanyang tagumpay, may nakatagong lungkot na matagal na niyang tinatago. Ang pagkawala ng kanyang ina noong siya ay 10 taong gulang pa lamang. Sa araw na iyon, may kakaibang nangyari. Habang papasok siya sa opisina, napansin niya ang isang matandang lalaki na naglilinis sa hallway. Payat, may puting buhok, nakasuot ng lumang uniforme ng janitor. Pero kakaiba ang dating nito para sa kanya. Dahil ito ay may disiplina at parang may lalim sa mga mata. Ang pangalan nito ay Mang Ernesto, isang matandang lalaki. Sir Lucas, yan po si Mang Ernesto. Bago lang dito, siya po ang inassign sa maintenance team. Sabi ng kanyang sekretarya. Sige, basta maayos ang trabaho niya, okay lang. Opo sir, tahimik lang po yan, pero magaling po. Lumipas ang ilang linggo, napansin ni Lucas na kahit simpleng katulong lang si Mang Ernesto, lagi itong nandoon tuwing overtime siya. Tahimik lang. Pero minsan ay nagbibigay ng payo na parang matanda sa kanya. Tay, hindi ka pa ba uuwi? Gabi na ah. Mas mabuti nang tapusin agad ang dapat tapusin anak. Mas mahirap matulog kapag may bitbit pang alalahanin. Tama ka riyan. Parang may pinagdadaanan ka na ah. Marami na iha. Pero may mga bagay na kahit anong tagal, hindi mo makakalimutan. May kung anong kakaibang koneksyon ang naramdaman ni Lucas sa matandang ito. Hindi niya alam kung bakit. Pero tuwing nakakausap niya si Mang Ernesto, parang bumabalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang pagkabata at ang mga gabing tinutulugan siya ng kwento ng kanyang ina. At ang mga araw na bigla itong nawala. Iniwan siya sa pangangalaga ng mga kamag-anak. Isang gabi, matapos ang mahaba at nakakapagod na araw, lumapit si Mang Ernesto kay Lucas habang nag-aayos ng gamit. Sir Lucas, pwede ba kitang anyayahan? Saan naman tay? Sa bahay ko. Simple lang naman. Gusto ko lang ipakita sa iyo ang isang bagay. Importante. Ha? Bahay mo? Bakit naman ako po? May dahilan. Hindi ko lang maipaliwanag dito. Pero pakiramdam ko, kailangan mong makita. Nagdalawang isip si Lucas. Hindi naman niya ugaling sumama kung kani-kanino. Pero sa tono ni Mang Ernesto, may kung anong seryosong pakiusap na hindi niya kayang tanggihan. Kaya naman ay sumang-ayon na lamang siya. Kinabukasan, pagkatapos ng kanilang trabaho, sinundo ni Mang Ernesto si Lucas gamit ang lumang tricycle. Tahimik ang biyahe habang dumaraan sila sa makipot na daan. Doon ay naramdaman ni Lucas ang halong kaba at kuryosidad. Sa isip niya, bakit kaya gusto niya akong pumunta sa bahay niya? Ano bang special doon? Bulong niya sa isip. Matagal ka na bang nagtatrabaho dito sa kumpanya tay? Hindi, pero matagal ko nang sinusundan ng may-ari niyan. Ang tatay ko? Hindi, ikaw mismo. Bakit po ako? May mga bagay na hindi mo pa alam anak. Tumahimik si Lucas. Hindi niya alam kung anong ibig sabihin ng matanda. Pero naramdaman niyang seryoso ito. Maya-maya pa, huminto na sila sa isang lumang bahay sa dulo ng baryo. Gawa sa kahoy, may mga lumang kurtina at amoy ng sinaunang panahon. May mga paso ng halaman sa gilid at ilaw na dilaw mula sa loob. Habang bumababa si Lucas, biglang bumilis ang tibok ng puso niya.
May kakaibang enerhiya sa paligid. Tahimik na binuksan ni Mang Ernesto ang pinto at pinatuloy siya sa loob. Pagpasok nila, agad niyang naamoy ang halimuyak ng nilutong tinola. Pamilyar na pamilyar iyon. Napalingon siya sa dingding at nakita ang ilang lumang larawan. Isang batang lalaki at isang babae na may maamong mukha. Dahil sa nakita ay napahinto si Lucas. Hindi siya makapaniwala. Ang larawang iyon, siya iyon noong bata pa siya. At ang babae sa tabi niya, ang kanyang ina. Tay, saan mo nakuha tong litrato? Hindi ko nakuha, anak. Dito talaga yan nakalagay. Sapagkat ito ang bahay ng babaeng matagal mo nang hinahanap. Bago pa makapagsalita si Lucas, biglang may lumabas na matandang babae mula sa kusina. Mabagal ang hakbang nito. May hawak na tuwalya at halatang nangihina. Pero sa sandaling nagtama ang kanilang mga mata, para bang tumigil ang kanilang mga oras. Lucas! Nabitawan ni Lucas ang kanyang hawak. Inay? Parang may sumabog sa dibdib ni Lucas. Hindi siya makagalaw. Ang mukha, ang boses, lahat ay pamilyar. Hindi siya nagkakamali. Ang matandang babae sa harap niya ay ang kanyang ina na iniwan siya noon. Nanganig ang mga kamay niya habang lumalapit. Pero hindi siya makapagsalita. Maraming tanong ang gustong lumabas sa kanyang bibig. Pero ang puso niya ay puno ng halo-halong damdamin, galit, tuwa, takot at pananabik. Ngayon, alam mo na kung bakit kita dinala rito, anak. May mga tanong kang matagal nang walang sagot. Panahon na para marinig mo ang totoo. Napaupo si Lucas sa lumang upuan. Tumingin siya sa paligid. Parang bumalik siya sa panahong 10 taon pa lamang siya. Nung yakap pa siya ng kanyang ina tuwing gabi. At ngayon, narito na muli siya. Sa harap ng taong matagal na niyang inakalang wala na at nang iwan sa kanya. Ang gabing iyon ang simula ng pagbubukas ng mga lihim na matagal nang nakatago. At sa unang pagkakataon, ang isang CEO na sanay sa mga kontrata at tagumpay ay haharap sa pinakamahalagang usapan ng kanyang buhay. Ang katotohanan tungkol sa kanyang pamilya. Tahimik ang buong bahay at tanging tunog ng lumang orasan at mahinang huni ng hangin mula sa bintana ang maririnig. Nakatitig pa rin si Lucas sa mukha ng matandang babae sa harap niya. Hindi niya alam kung iiyakan ba niya o sisigawan. Ang daming tanong sa isip niya. Pero sa bawat titig sa mga mata ng kanyang ina, bumabalik ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Ang mga araw ng kasiyahan at ang gabi ng paglisan. Bumalik tayo sa dating nakaraan. Nung bata pa si Lucas, simple lang ang buhay nila. Nakatira sila noon sa isang maliit na bahay sa Bulacan. Ang kanyang ina, si Elena, ay masipag at maasikaso. Mahilig siyang magluto ng tinola at madalas niyang kantahan si Lucas bago matulog. Wala siyang tatay noon, sabi ng kanyang ina. Nasa ibang bansa daw. Pero kahit wala, sapat na si inay para sa kanya. Magaan ang mundo ni Lucas noon. Hanggang isang gabi, nagbago ang lahat. Maulan, malakas ang kulog. Nakaupo si Lucas sa gilid ng kama, habang si Elena ay umiiyak sa kusina. Nagtataka siya. Hindi pa niya nakikita si inay na umiiyak ng ganoon. Inay, bakit po kayo umiiyak? Wala to anak. May kailangan lang akong gawin. Saan po kayo pupunta? May pupuntahan lang ako anak. Pero babalik ako. Mangangako ako. Huwag po kayong umalis. Takot po ako sa kulog. Lucas, mahal na mahal kita.
Tandaan mo yan. Kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Yun ang huling gabi na nakita niya ang kanyang ina. Kinaumagahan ay wala na ito. Naiwan sa mesa ang isang sulat. Patawad anak, kailangan kong umalis. Balang araw, maiintindihan mo. Lumipas sa mga taon, lumaki si Lucas sa tiyahin niyang maigpit at walang pasensya. Doon niya natutunang maging matigas. Natutunan niyang huwag umasa kahit kanino. Habang lumalaki siya, ay unti-unti niyang tinuruan ang sarili na kalimutan ng salitang ina. Para sa kanya, ang mga taong umaalis ay hindi karapat-dapat na alalahanin. Kaya nang marating niya ang tagumpay bilang CEO, sinarado niya ang pinto ng nakaraan. At ngayon, heto siya. Nakaupo sa harap ng babae na minsan niyang tinawag na inay. Ang babaeng iniwan siya ng walang paliwanag man lamang. Bakit ka bumalik? Tanong ni Lucas. Hindi ako bumalik. Dahil hindi ako umalis para sa sarili ko. Anong ibig mong sabihin? Iniwan mo ako mag-isa, di ba? Ginawa ko yun para iligtas ka, anak. Napakunot ang noo ni Lucas. Iligtas ako? Kanino? Sa mga taong gustong sirain ang tatay mo. At pati ikaw. Nagulat si Lucas. Ang buong buhay niya, akala niya'y pinabayaan lamang siya. Pero ngayon, may ibang kwento ang ina niya. Isang dahilan na hindi pa niya alam. Pero ayaw pa rin niyang basta maniwala. Ang sugat ay sugat pa rin. Kahit gaano katagal, ay hindi ito basta-basta maghihilom. Mang Ernesto, alam mo ba to? Alam ko, anak. Ako ang kasama ng iyong ina ng gabing iyon. Ako ang tumulong sa kanyang lumayo. Bakit? Bakit hindi niyo man lang sinabi sa akin? Dahil delikado noon, Lucas. May mga taong naghahanap sa inyo. Ang kumpanya ng tatay mo. Pinagtangkaan noon. Dahan-dahang naupo si Lucas. Parang umiikot ang mundo niya. Hindi niya alam kung anong mararamdaman. Galit ba? Awa? O pasasalamat? Ang akala niya simpleng katulong sa kumpanya ay siya pala ang taong nagligtas sa kanyang ina at sa kanya rin. Tahimik ang lahat, hangin lang sa labas ang maririnig. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita muli ang kanyang ina. Anak, alam kong galit ka at may karapatan ka. Pero hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag noon. Bata ka pa. Ang gusto ko lang ay ligtas ka. Ligtas? Pero iniwan mo ako mag-isa, di ba? Walang pamilya. Doon mo ba ako tinawag na ligtas? Araw-araw kitang iniiyakan, Lucas. Hindi ko kayang lapitan ka noon. Pero minahal kita sa bawat oras na pagkawala mo. Hindi na alam ni Lucas ang sasabihin. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang yakapin, pero natatakot siya. Baka kapag ginawa niya, mas masaktan lamang siya. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan. Si Mang Ernesto ay tumingin sa kanila at nagsalita. Lucas, minsan, hindi mo kailangang intindihin agad ang nakaraan. Ang mahalaga, andito kayo ngayon. Buhay, humihinga, at may pagkakataon pang magpatawad. Hindi ko alam kung kaya ko, tay. Walang sino mang handa agad, anak. Pero kapag pinakinggan mo ang puso mo, baka marinig mo na ang matagal mo nang gustong marinig. Napayuko si Lucas. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Sa isipan niya, nakita niya ang batang siya. Umiiyak sa ulan, naghihintay sa pintuan, at ngayon, narito na siya sa parehong pintuan. Ngunit ang taong hinihintay niya ay nasa harapan na niya. Dahan-dahang tumayo si Lucas. Nilapitan niya ang kanyang ina at ninitigan niya ito. Ang kulubot na balat,
ang mapupungay na mata at ang pamilyar na ngiti. Pero hindi pa siya handang yumakap. Hindi pa ngayon. Bumigas lang siya ng isang tanong. Kung totoo ang lahat ng sinasabi mo, sabihin mo sa akin, inay. Sino ang gustong saktan kami? Tumingin si Elena kay Mang Ernesto. Pareho silang tahimik hanggang sa sinabi ng matanda. Ang taong yon ay hindi mo pa rin nakakalimutan, Lucas. Dahil siyang nagtatag ng Veronatek. Ang tatay mo. Tumigil ang tibok ng puso ni Lucas sa narinig. At sa sandaling iyon, alam niyang magsisimula ang paghahanap ng katotohanan. Hindi lang tungkol sa kanyang ina, kundi sa buong pamilya niyang giniba ng lihim at takot. Tahimik na nakaupo si Lucas habang unti-unting naunawaan ang bigat ng sinabi ni Mang Ernesto. Ang taong tinuturing niyang simpleng janitor lang sa kumpanya, ang tahimik na matanda na araw-araw niyang nakikita, ay may alam pala sa pinakatatagong sikreto ng pamilya niya. Anong ibig mong sabihin, Tay? Ang tatay ko, siyang dahilan ng lahat ng to. Huminga ng malalim si Mang Ernesto. Hindi ganap, anak, pero siya ang simula ng lahat ng kaguluhan. Lucas, hindi mo pa alam ang buong kwento tungkol sa iyong ama. Ang alam ko lang, namatay siya nang ako'y bata pa. Hindi siya namatay, Lucas. Nagtago siya. Parang biglang lumabo ang paligid kay Lucas. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya mula pagkabata, ang pagpanaw ng ama, ang pag-alis ng ina, at ang pag-angat niya mag-isa, biglang nadudurog sa harap niya. Hindi, imposible yan. May libingan siya. May pangalan. Alam ko. Ako ang tumulong magpalabas ng peking libing niya. Bakit mo ginawa yun? Dahil kung hindi, pareho kayong mawawala. Lumapit si Mang Ernesto sa bintana. Ang liwanag ng buwan ay tumatama sa kanyang mukha. At doon lang napansin ni Lucas. May peklat pala ito sa leeg. At may marka sa kamay na parang mula sa sunog. Matagal ko nang gustong sabihin to, anak. Ako ang dating kanang kamay ng iyong ama. Si Ernesto de la Vega. Dating chief engineer ng Veronatek. Bago pa ito maging malaki. Ano? Engineer ka? Pero bakit? Bakit ka naging janitor? Kasi, yan ang tanging paraan para maprotektahan kita, Lucas. Sa ilalim ng kumpanyang ikaw ang pinamumunuan ngayon, may mga taong hindi pa rin tapos sa paghihiganti. Napahawak si Lucas sa ulo. Hindi niya alam kung matatawa ba siya o maiiyak. Ang taong pinagsabihan niyang tay at tinuturing lang na trabahador, ay siya pala ang dating pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Inay, totoo ba to? Oo, anak. Noong bata ka pa, may proyekto ang tatay mo na gustong agawin ng mga kasosyo niya. Kapag nabunyag yon, mawawalan ng pangalan ng pamilya natin. Kaya pinalabas nilang patay siya. At ikaw? Ako ang ginawang pain. Nagsimula ako makatanggap ng pagbabanta. Kaya umalis ako. Dala ni Mang Ernesto. Tahimik ang lahat. Sa loob ng ilang minuto, tanging ingay ng hangin pumapasok sa bintana ang maririnig. Si Lucas ay nakatitig sa kamay niya. Sa kamay na matagal nang sanay humawak ng mga kontrata at negosyo. Pero ngayong gabi, parang walang halaga lahat ng iyon. Ang dami kong pinaniniwalaan na kasinungalingan. Lahat ng tagumpay ko, nakapatong sa lihim ng pamilya ko. Bulong ni Lucas sa kanyang sarili. Lucas, alam kong mabigat tanggapin, pero kailangan mong malaman ang totoo. Bago mamatay ang iyong ama. Oo, ngayon ay totoo na siyang wala. Ipinangako ko sa kanya na babantayan kita hanggang sa kaya ko. Kaya ka pumasok bilang janitor? Oo, para hindi mapansin ng mga taong gustong sirain ang pangalan nyo. Para lagi kitang makita kahit hindi mo alam. Kaya pala palagi kang naroon
sa tuwing kailangan ko ng payo. Hindi ko yan ginusto, anak. Pero iyon lang ang paraan para hindi tuluyang mabaon sa dilim ang pangalan ni Verona. Tumayo si Lucas at lumapit kay Mang Ernesto. Ngayon niya lang napansin kung gaano katanda na ito. Nanginginig ang kamay, malabo ng mata, pero matatag pa rin ang tindig. Parang ama na matagal na niyang hinahanap sa ibang katawan ng tao. Tay, salamat. Pero bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil ngayon ka lang handa marinig. Handa? Ang katotohanan, anak, hindi lang basta iniintindi, pinapatunayan. At ngayon, oras na para harapin mo ang bahagi ng kumpanyang hindi mo pa nakikita. Doon bumaling si Mang Ernesto kay Elena at binigyan ito ng isang lumang kahon. Kulay kayumanggi. May kandadong kalawangin. Kinuha ito ni Elena at inilagay sa mesa sa harap ni Lucas. Anak, ito ang iniwan ng iyong ama bago siya tuluyang naglaho. Huwag mo sanang bubuksan hanggat hindi mo handang malaman kung sino talaga ang sumira sa atin. Ano to? Katotohanan at kapahamakan. Hinaplos ni Lucas ang ibabaw ng kahon. Ramdam niya ang bigat ng nakaraan. Sa bawat galaw ng kanyang daliri, para bang may multo ng mga alaala na bumabalik. Mga sigaw, mga pangakong naputol, at mga luha na hindi niya alam kung kanino galing. Bukas, pupunta tayo sa lumang gusali ng Verona Tech, yung unang itinatag ng iyong ama. Nandoon ang mga sagot, at nandoon din ang mga taong ayaw pa ring magpatawad sa kasaysayan. Bakit ako? Dahil ikaw na lang ang may karapatang tapusin ito. Dahan-dahan, tumango si Lucas. Sa unang pagkakataon, hindi siya nagsalita bilang CEO. Hindi siya ang leader ng kumpanya. Isa lang siyang anak. Naghahanap ng kasagutan. Habang lumalabas siya ng bahay ni Mang Ernesto, inabutan siya ng hangin ng gabi. Malamig, mabigat, at puno ng alaala. Sa langit, tila nakasilip ang buwan. Parang matang nagbabantay mula sa itaas. At sa puso ni Lucas, unti-unting sumisibol ang tanong na hindi niya kayang takasan. Handa ba akong harapin ang katotohanang baka sirain ang lahat ng pinaghirapan ko? Bulong niya sa kanyang sarili. Sa paglalakad nilang tatlo, si Lucas, si Mang Ernesto at si Elena, palayo sa lumang bahay, ramdam nila ang hangin ng pagbabago. Hindi pa nila alam. Pero ang gabing iyon ay simula ng pagharap sa mas malalim na sikreto ng Verona Tech at ng kanilang pamilya. Kinabukasan, maagang gumising si Lucas. Halos hindi siya makatulog kagabi dahil sa mga revelasyong nalaman niya. Ang ama niyang hindi pala agad namatay, si Mang Ernesto na dating engineer, at ang kahon na iniwan ng kanyang ama bago ito tuluyang nawala. Habang pinagmamasdan niya ang kahon sa mesa, naramdaman niyang parang may bigat itong dala. Hindi lang kahoy, kundi mga lihim na matagal nang gustong kumawala. Inay, ano ba talagang laman ito? Mga dokumento, mga ebidensyang magpapatunay kung sino ang tunay na may-ari ng Verona Tech at kung sino ang pumatay sa tatay mo. Akala ko nagtago lang siya. Oo, pero hindi siya nagtago para sa sarili niya. Nagtago siya para protektahan tayo hanggang sa natagpuan siya. Napatigil si Lucas. Parang hindi niya alam kung gusto pa niyang marinig ang susunod. Tahimik lang si Mang Ernesto sa sulok. Nakatingin sa kanila habang pinipisil ang rosaryo sa kamay. Sino nakahanap sa kanya? Ang taong pinagkakatiwalaan niya noon sa kumpanya. Walang iba kundi si Ricardo Villaverde. Villaverde? Di ba siya ang vice president ngayon ng Verona Tech? Oo anak, siya ang dahilan kung bakit kami nagtago noon. Dahan-dahang bumukas ang kahon. Luma ng mga papel sa loob. May mga kontrata,
sulat kamay at ilang lumang larawan. Isa sa mga larawan ay kuha ng tatay ni Lucas kasama si Ricardo Villaverde. Magkatabi, nakangiti. Pero sa likod ng larawang iyon ay may nakasulat, "Huwag kang magtiwala kahit sa kaibigan mo." Ramdam ni Lucas ang panginginig ng kanyang mga kamay. Parang bigla siyang nilamig. Ngayon niya lang naisip, ang taong ilang taon niyang inasahan sa kumpanya, ang mentor niyang tumulong sa kanya noong nagsisimula pa lang siya, ay siya pala ang tunay na kalaban. Hindi ko akalaing magagawa niya to. Tinuring ko siyang parang ama. Ganoon din ang tatay mo. Pinagkatiwalaan siya ng lahat. Pero nang malaman ni Ricardo ang lihim ng proyekto ni Don Alfredo, nagbago ang lahat. Gusto niyang angkinin ang imbensyon na magpapasikat sa Verona Tech. Anong imbensyon? Ang Neurachi Project. Isang teknolohiyang pangkomunikasyon na kayang magpadala ng data gamit lang ang isip. Noon pa man, sobra na itong advance. At yun ang gustong agawin ni Ricardo? Oo anak. At nang tumanggi ang tatay mo, doon na siya pinagtangka ang patayin. Napatulala si Lucas. Lahat ng pinaghirapan niya, ang kumpanyang minahal niya, at ang lalaking itinuring niyang inspirasyon, lahat pala iyon ay itinayo sa kasinungalingan at pagnanakaw. Habang nakayuko siya, naramdaman niyang may mainit na luwang dumaloy sa pisngi niya. Hindi niya alam kung galit o lungkot. Lumapit sa kanya si Mang Ernesto at dahan-dahang tinapik ang kanyang balikat. Lucas, hindi mo kasalanan ang mga kasalanang nang nakaraan. Pero nasa iyong pagkakataon para itama ito. Paano tay? Lahat ng dokumento nasa kanila. Pati pangalan ng kumpanya. Hindi lahat. Ang mga dokumentong iyan sa kahon, sila ang ebidensya. Kapag dinala mo sa board meeting, mabubunyag ang katotohanan. Pero delikado to. Paano kung saktan nila kayo? Hindi na kami takot, Lucas. Ang takot ko lang ay mamatay akong hindi mo nalalaman ang totoo. Biglang pumatak ang ulan sa labas. Parang sinasabay ng langit ang bigat ng eksena. Tahimik si Lucas. Ilang sandali siyang nag-isip bago siya nagsalita. Inay, Tay, kung totoo ang lahat ng to, kailangan kong harapin si Ricardo. Lucas, hindi mo pa alam kung gaano siya kapanganib. Mas delikado kung mananatili akong tahimik. Kung ganon anak, kailangan natin paghandaan. Bukas, ako ang sasama sa isa kumpanya. Panahon nang ilabas ang katotohanan. Bago matulog ng gabing iyon, muli niyang tiningnan ang kahon. Binasa niya isa-isa ang mga sulat ng kanyang ama. Isa doon ang pinakanakapukaw sa damdamin niya. Lucas anak, kung mababasa mo to, ibig sabihin ay tapos na ang takot. Sana, sa araw na yon, piliin mo maging mabuting tao kaysa makapangyarihan. Pinikit ni Lucas ang mga mata. Naalala niya mga gabing nag-iisa siya. Ang mga taong minamalit siya dahil wala siyang magulang. At ang araw na pinangako niyang hindi na siya iiyak. Pero ngayong gabi, hindi niya mapigilang umiyak muli. Hindi dahil sa kainaan, kundi dahil sa pagnanais na itama ang lahat ng pagkakamali. Inay, salamat sa pag-amin. Alam kong mahirap sa iyo to. Ang tagal kong pinangarap na masabi ko to sa iyo anak. Ngayon, kahit anong mangyari, mas magaan ang loob ko. Huwag mong sabihin yan, Inay. Hindi pa tapos ang laban natin. Kung ganon, ipaglaban mo, hindi lang ang kumpanya, kundi ang pangalan ng tatay mo. Kinabukasan nga, magkasabay silang tatlong umalis. Si Lucas, si Mang Ernesto at si Elena. Habang sumasakay sa kotse, nakita ni Lucas ang bagong umagang sumisilip sa ulap. Sa isipan niya, isang bagay lang ang malinaw. Hindi na siya takot na malaman ang katotohanan. Sa kanilang pag-alis, hindi nila alam na may isang taong nakamasid sa malayo. Isang lalaki na nakaitim.
may hawak na cellphone. Tumawag ito at mahinang nagsalita. Sir Ricardo, nakita ko na po sila. Magkasama ng mag-ina. At sa kabilang linya, isang boses ang ngumisi. Magandang balita. Panahon ng tapusin ang simula ng lahat. Umaga ng Lunes, sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon. Hindi bilang CEO kundi bilang anak, pumasok si Lucas sa biro na tech na may dalang matinding layunin. Kasama niya si Mang Ernesto at Inay Elena. Tahimik, ngunit matatag. Sa kanyang kamay, maigpit niyang hawak ang kahong naglalaman ng mga dokumento. Ang ebidensya ng katotohanan. Habang naglalakad sa labi, ramdam niya mga matang nakatingin sa kanya. May mga empleyadong napahinto sa ginagawa. Nagbubulungan, parang may kakaibang tensyon sa hangin. Hindi na bago kay Lucas ang ganitong eksena. Ngunit ngayon, iba. Ngayon, hindi na siya takot. Sir Lucas, hindi pa po kayo naka-schedule for our meeting. Mula ngayon, ako na magseset ng schedule. Tawagin mo si Mr. Villaverde. May gusto akong pag-usapan. Pero, sir? Ngayon na. Tawagin mo. Makalipas ang ilang minuto, nagtipo ng board members sa conference room. Tahimik at ang bawat isa ay nakamasid sa gitna kung saan nakaupo si Ricardo Villaverde, ang matagal ng vice president ng kumpanya at ang lalaking itinuring ni Lucas na pangalawang ama. Lucas, anak, anong ibig sabihin nito? Wala ito sa agenda natin. Hindi ito tungkol sa agenda, Ricardo. Tungkol ito sa katotohanan. Katotohanan? Oo. Tungkol sa kung sino ang tunay na nagmamay-ari ng biro na tech at kung anong ginawa mo sa tatay ko. Biglang naging tahimik ang buong silid. Narinig pa ang mahina ngunit malalim na paghinga ni Elena mula sa sulok ng kwarto. Lucas, anak, hindi mo alam ang sinasabi mo. Sigurado ka bang hindi? Binuksan ni Lucas ang kahon. Isa-isa niyang inilabas sa mga dokumento. Mga kontrata, mga lumang blueprint at mga sulat na permado ng ama niyang si Don Alfredo Verona. Ito ang mga orihinal na dokumento ng Niora Chip Project. May mga perma ng tatay ko at mga tala kung paano mo ninako ang proyekto para sa sarili mo. Ha? Peke yan. Sinungaling ang mga yan. Hindi peke yan, Ricardo. Ako ang saksi noong pinirmahan yan. Singit ni Elena. Lahat ng board members ay napatingin kay Elena. Isang matandang babae na tila hindi nila kilala. Ngunit may dignidad sa kanyang tindig at sa paraan ng pagkakasabi ng kanyang pangalan. Dahil doon ay nag-iba ang ihip ng hangin. At sino ka para magsalita sa harap ng board? Sabi ni Ricardo. Ako si Elena Verona, ang asawa ni Don Alfredo at ang ina ni Lucas. Parang binagsakan ng bombang buong silid. Ang mga bulungan ay naging mga sigaw ng pagkabigla. Totoo ba to, Lucas? Ikaw ang anak ni Don Alfredo? Oo. Itinago ni inay ang totoo para protektahan ako. At ngayon, gusto kong ibalik sa kanyang dignidad na ninakaw ni Ricardo. Sinubukan ni Ricardo na kunin ang mga papel. Pero mabilis siyang pinigilan ni Lucas. May galit sa mga mata ng matanda. Galit na halatang galing sa takot. Hindi mo ako matatalo, Lucas. Lahat ng board na to, ako ang nagpalago. Hindi ko kailangan talunin ka. Kailangan ko lang sabihin ang totoo. Totoo? O katang isip ng isang anak na iniwan? Hindi niya ako iniwan. Ikaw ang dahilan kung bakit nawala siya. Isang malakas na hampas ng kamay ni Ricardo ang tumama sa mesa. Lahat ay natahimik. Ngunit sa likod ng katahimikan, unti-unting lumapit si Mang Ernesto. May hawak na maliit na USB drive. Sir Ricardo, baka gusto mong pakinggan to. Ano yan? Ang huling mensahe ni Don Alfredo bago siya mawala. Ipinakita ni Ernesto sa screen ang isang lumang video. Nandoon si Don Alfredo, payat
ngunit matatag. Ang boses niya ay mahina, ngunit malinaw. Kung sino man ang nakakarinig nito, ibig sabihin ay pinagtangkaan na ang buhay ko. Si Ricardo Villaverde ang may kagagawan. Ang Verona Tech ay para sa anak kong si Lucas, ang tunay kong tagapagmana. Narinig nilang sabi ng tatay ni Lucas. Pagkatapos ng video, tila nawalan ng boses si Ricardo. Nakatitig lang siya, pawis ang noo at nanginginig ang kamay. Hindi, imposible ito. Wika ni Ricardo. Ito ang katotohanan na tinakbuhan mo sa loob ng 20 taon. Galit na sabi ni Lucas. Ilang board members ay tumayo. Tinanggal ang suporta kay Ricardo. Isa-isang nilapitan si Lucas. Tanda ng pagkilala sa kanya bilang bagong pinuno. Mr. Verona, oras na para maibalik sa iyong posisyon na dapat sa iyo. Salamat. Pero hindi ito tungkol sa kapangyarihan. Gusto ko lang ng hustisya. Habang inilalabas ng mga security guard si Ricardo, sumulyap ito kay Lucas. Sa kabila ng galit, may halong lungkot sa mga mata nito. Lucas, ginawa ko lang to dahil ayokong mawalan ng kumpanya. Hindi mo kailangan magnakaw para manatiling makapangyarihan, Ricardo. Kung alam mo lang, Lucas, lahat ng to ginawa ko rin para sa kanya. Sa ina mo. Lumapit si Elena kay Ricardo. Hindi ko kailangang iligtas sa kasinungalingan, Ricardo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi sinisira ang dangal ng iba. Matapos ang lahat, unti-unting umalis sa mga tao sa silid. Tahimik si Lucas. Nakatayo sa tabi ng mesa ng ama niya. Ngayon ay sa kanya na. Lumapit si Elena. Hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Anak, tapos na ang laban. Ngumiti si Lucas at may luwas sa mata niya. Oo, inay. Pero dito rin nagsimula ang bagong kabanata. Habang lumalabas sila ng opisina, ramdam ni Lucas ang bigat na unti-unting nabawasan. Hindi na siya ang batang anak ng katulong. Siya na ngayon ang anak ng katotohanan. Ang tunay na tagapagmana ng Verona Tech. At higit sa lahat, ng kabutihan ng kanyang ama. Sa labas ng gusali, huminto siya sandali. Tumingin sa langit at mahinang bumulong. Tay, nagawa ko na po. Aniya. At sa simoy ng hangin, parang may sagot na bumalik. I'm proud of you, son. Kayo, ano pong masasabi niyo sa kwento natin ngayong araw? At kung anong mga aral po ang mga natutunan ninyo? Maaari niyo po bang i-comment dun sa baba dun sa comment section para muli ko pong mabasa. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamoxki TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.